Repent! Repent! Alam mo sir, minsan confusing ang statement ng mga DDS. Pastor Dila, sinapian sa Kongreso, sabay sigaw ng repent! 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 Ang ina, panghuliwik ng datingan ng hinayupak na Pastor Abante. Alam mo, kawawang Pilipinas eh. Nasa Kongreso, Senado, Malacanang ang mga demonyo eh. Nagbanal-banalan ang mga buang. Nalaw, Pastor Abante, dapat ikaw yung nag-repent, anak ka ng kamuti, oh. Oh, ito mga kabisdak, pag-usapan rin po natin itong balak po ng minority. Nagpasa po kasi ng resolusyon ng minority sa Senado na dapat di umano si Tarriela ay imbestigahan sa kanyang ginawang asal na smear campaign laban po sa presidente ng China na si President Xi Jinping. Umani po ito ng samut-saring batikos itong mga black propaganda smear campaign ng naturang Commodore Tarriela alias Ilong Ranger na kamag-anak ni Gadon. Kaya naman nabuwisit ang naturang Commodore sa mga DDS vloggers. Talagang hindi hindi umubra, no? Binanatan itong hinayupak na Tarriela. Halatadong panggulo lang sa bayan, ito yung nanggulo. Kunyari, mahal ang Pilipinas, no, tapang-tapakan, pero takot naman sa mga kawatan. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike mo muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para updated po tayo lagi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila din po. Tsaka siyempre, Bisdak Historiador. Abangan nyo po, magla-live ako dyan. Okay. Pag-usapan po natin itong mga kasinungalingan ni Tarriela. Na maganda ho ito para sa akin na ipatawag po itong taong ito sa Senado para imbestigahan natin. Alam naman po natin, marami rin po siyang kakampi dyan sa Senado, kagaya ni Bindalo, ni Risa Hontiveros, ayan. Yung mga kakampi ni Bangag, talagang mga anti-China ang mga buang. Pero ang mga hinayupak, cellphone within China. No? Papaimbestigahan po, hiniling na po ng formal at ipinasa na nga ang resolusyon ni Senator Alan Peter Cayetano diyan sa Senado kanina po sa plenaryo na dapat umano ay imbestigahan itong si Tarriela dahil po sa kanyang smear campaign labang po sa presidente ng China. Dahil pagkatapos po tayo bigyan ng magandang kabutihang ginawa ng Chinese Coast Guard, ang sukli po natin ay itong smear campaign laban po sa presidente ng China. Kaya naman uminit po yung ambasador dyan, kaya binira ho ng binira itong si Tarriela na alias Ilong Ranger. Pakinggan po muna natin itong sinabi po ni Senador Alan Peter Cayetano. Bago po natin pakinggan itong sinungaling na Tarriela. Hanggang natin, oh. Sir President, napaka-importante nung resolution na to, hindi lang dahil sa issues sa West Philippine Sea, but also because of many other issues, our economic ties, people-to-people ties, our OFWs in Hong Kong, in mainland China, in Macau. That's why the minority, through myself, wrote a letter to the majority leader and yourself for your consideration po, na rather than adopting the resolution, we call a committee hearing. Correct. I think napakalalim po ng issue na to, and it will be good for us and the public na malaman talaga natin kung anong talagang sinabi ni Commodore Tarriela at ano yung palitan ng kuro-kuro. Having said that, while it's under consideration, I'd like to thank you and the majority leader for allowing na mag-sponsorship muna today. And it was a tradition in the 19th Congress that it's not a rule, it's a tradition na
after the sponsorship, you give everyone a day or two before we go to interpellation and adoption. But in that day or two, if the majority would see it fit to call a hearing rather than going straight to interpellation, that would be in my view, best. But again, Mr. President, we rule by what is the pleasure of the majority. So we will submit sa wisdom of the majority. But may I put that on record na baka maganda na magkaroon tayo ng hearing about this issue. Thank you, Mr. President. We will, Tama of course, yan. seriously consider the recommendation of the minority leader. Okay, ito po yung gustong mangyari ng minority sa pamumuno po ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat po ay imbestigahan kung ano ba talaga ang totoong sinasabi ni Tariela. Dahil ito ay itinanggi na po niya kung ano yung pinanggagawa ng kabastusan, pero hindi mo po pwedeng itanggihan dahil may mga video po na kumakalat sa social media, pati sa mainstream media, napakita rin po yan. Pero ngayon ay mukhang hugas kamay itong si Tariela sa kanyang kagaguhang ginawa kasi nga nag-react po ang ibang mga senador kagaya ni Senator Idol Robin Padilla. Binanatan po siya ng binanatan dyan. Senator Marcolita, binanatan rin po siya. Mga DDS vlogger, binanatan rin po siya. Kasi tama po yung puntos dyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang iniisip po niya dyan, yung mga OFW sa China. Napakaraming OFW. Kung yan ay pauwiin, naku, patay tayo dyan. Kasalanan mo yan, Tariela. Tandaan nyo po, ang binanatan po ni Tariela ay hindi po Chinese ambassador, kundi si President Xi Jinping mismo ang binanatan niya. Kaya po tangina, tama yung sinabi ni ng ambassador ng China, magbabayad kayo. Nako, sinong pambayad natin? Si Bangag tsaka si Tariela. Pero sumagot po dyan si Tariela, nagpa-interview ang buang at buwisit din po siya sa mga DDS vlogger. Pakinggan po natin yung kanyang sagot. Alam mo, maririndi ka lang sa galit tong animal na to Masyadong sinungaling, masyadong ugag, masyadong sarili lang yung iniisip niya. Ikaw, Tariela, okay ka kasi may hanap buhay ka dito at takdog ka ni Bangag. What if yung mga Pilipinong OFW ay papauwiin po yan? Yung mga OFW sa China, sa Hong Kong, napakadaming Pilipino dyan. Macau, Taiwan, Chinese country din po yan. Hindi mo inisip yun. Na ikaw dahan-dahan ka dapat sa mga sinasabi mo. Okay yung mga pinag-ausapan mo sa West Philippines, pero yung parang direkta ka nang umaatake sa presidente ng China, yari ka talaga dyan. May paglalagyan ka. Kaya tama po yung hakbang na gustong mangyari ng minority na imbestigahan para malaman po natin kung ano ho talaga ang gustong ipaabot ni Tariela sa kanyang smear campaign laban po dito sa presidente ng China. Pero ito po yung mga birada niya. Alam mo sir, minsan confusing ang statement ng mga DDS. Tayo na, wag muna yan. Huli na galit sa atin yan. Ito muna, ito na. Dulo na. Next natin yung ito muna yung una. According to UNCLOS, all of us have this humanitarian role to provide rescue in times na may mga distress vessel. With the Philippine Coast Guard, we have been doing that regardless of your nationality. Yes. Chinese, Vietnamese, whatever. We conduct search and rescue. Yung most recent na Oh lol, ang yabang nito yung ginagawa daw ng China na conduct ng search and rescue, ginagawa daw nila. Sigurado ka, Tariela? Kasi kung ginagawa nyo yan, hindi dapat po ang makapag-rescue sa mga Pilipinong seafarer kayo. O, di ba? Ang masyado kang sinungaling Wala kayong ginawa, natutulog lang kayo sa pansitan, putak lang kayo ng putak, bira kayo ng bira, pag ginantihan kayo, mangiyak-ngiyak. Malabo yung sinabi mo, sir, na kumakanda kayo ng search and rescue operation dyan sa West Philippines. Wala kayong ganyan. Kasi kung meron kayong ginagawa, sana kayo yung unang makapagsagip
sa mga Pilipino. Naunahan kayo, napahiya kayo eh. Incident kung saan ang China Coast Guard rescued the Filipino seafarers, and then yesterday it was already turned over to the Coast Guard. Totoo din yung sinabi ni Sec Nanica na may mga trolls na nagsasabing, oh, ang bait ng China, magpasalamat tayo sa kanila. I only responded to that 2 days or 3 days ago on my social media. I said, I'm thanking the Chinese Coast Guard for rescuing our Filipino fishermen. At hopefully, ma-realize ng Coast Guard na ganito talaga ang role ng Coast Guard. Hindi para mangharas. Ang ina, no? Ulol. Masakit sa'yo yung sasabihan ka ng maraming Pilipino na magpasalamat ka. Isa na kami yan. Trolls kami. Ang trolls walang mukha eh. Pero andito kami, nagsasalita kami eh. Nagkokomento kami. Hindi ba ho tama yung sabi ng mga Pilipino, Tariela, na magpasalamat ka? Mabigat ba sa kalooban talaga ninyo na magpasalamat? Dinadaya pa rin po ba ninyo na yung kabutihang ginawa ng China sa maraming Pilipino ay isang kabayanihan, yung pagligtas na yun? Ayaw nyo tanggapin. Ang tanga mo. No? Kita mo na, so kini-question mo pa rin yung kabaitan ng China, yung kabayanihan ng China. Tandaan nyo, 15 mga Pilipino yun, ha? 17, 2 patay. Iwan ko nga, yung 4, kung nahanap na ba ng mga hinayupak ng mga nila Tariela. Kasi meron pang 4 na hindi pa nakikita. So kini-question mo pa yung kabutihang ginawa ng China sa mga Pilipino. Ang puta naman talaga naman, oh. Itong mga taong ito dapat yung paparusahan pagdating ng panahon. Kayo yung nanggulo sa relasyon ng China at Pilipinas. Sipin mo, sinisisi pa tayo kasi tinutrolls daw natin sila na dapat daw magpasalamat. Hindi ba ang ugali ng Pilipino, pag nagawan tayo ng magandang ng isang kabutihan sa kapwa, ng kapwa, ay di ba magpapasalamat ka? So didma tayo dito. Anong isyong gawin natin dito? Sasabihin natin nagdrama ang China. Sasabihin natin, yan naman talaga ang tungkulin ng Coast Guard. Oo nga, yan na nga ang tungkulin ng Coast Guard. Pero ikaw, ginampanan mo ba yung tungkulin nyo bilang isang Coast Guard? Nasaan kayo? Nung nalagay sa alanganin ang sabingit ng kamatayan, ang mga Filipino seafarers, wala kayo hunghang. Sino yung nandun? Chinese Coast Guard. So ngayon, anong sasabihin mo? Yan naman talagang tungkulin ng Coast Guard. Anak ka ng kagwang. Nilikturan mo pa ang Chinese Coast Guard na ginampanan nila yung sinasabi mong tungkulin. Pero ikaw, hindi mo ginampanan yung tungkulin mo na i-rescue mo ang mga Pilipino. Ikaw pa ngayon, ang bida-bida, kasalanan pa ng nagligtas. Putang ina, wala na talaga. Yawards na talaga to. Anak ng kagwang na talaga to. Gumawa na nga ng kabutihan sa atin eh. Yung China eh. Kini-question mo pa. Tuliin kita eh. Hilingan natin oh. And I also commented that it is wrong to say ng Chinese embassy that it was located somewhere 15 or 20 nautical miles from China's Wangyandao. Ang nire-refer nila doon is actually Baho de Masinloc. Sa amin. Yes. So I responded by saying, it's not Wangyandao, it's Baho de Masinloc. And it's not China's. Tanga mo. Siyempre, claimant din sila dyan eh. May pangalan sila dyan eh. Hindi ka alangan naman sasabihin nila Baho de Masinloc. Iba yung pangalan sa kanila eh. Yung pangalan natin, Baho de Masinloc. O yan na nga, sinabi mo, atin yan. Malapit sa atin. Exclusive Economic Zone. Ay puta, nasan ka? Lugar pala natin eh. Sabi mo, lagi kayo nagpapatrolya. Nag-search and rescue. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Sinong gumawa? China. O, masama pa loob mo. Kasi ang China, naligtas yung Pilipino. Dapat pala, hinayaan na lang yun ng China. Ganun ba ang gusto mo, Tariela? Ang tanga mo kung ganun. Ayusin mo nga yung ilong mo walang butas. Because that entire body of water falls within our own exclusive economic zone. Now, it's not just happening in the Philippines. Tingnan mo ha. Imbis na magpasalamat kang buang ka, question mo pa yung pagligtas.
Yung mga naligtas, alam mo, ito salot ito. Ito yung panggulo sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea. Mantakin mo, question pa niya, bumabalik pa rin siya sa argumento nilang bully ka China, nanggigipit ka. Hindi lang sa Pilipinas mo ginagawa yan, kundi sa karatig bansa, buang. Kung meron, sana napag-usapan na rin. Tayo lang yung ugag, hindi marunong umintindi ng foreign policy. Kaibigan natin ng China, mag-usap kayo. Hindi yung idadaan mo sa mga propaganda na walang katotohanan. Pati presidente, binibira mo. Dapat ka makulong ka at maparusahan ka ng incheck. Ito, sir, harassment ng China na to, incursion, bullying ng fishermen, Uy! hindi lang sa atin nangyayari to. Ang pinagkaiba lang ng Pilipinas, we expose it to the world. For Southeast Asian countries, they choose to be silent and quiet about it. Para sa akin, Senator Robin Padilla may have his own Teka lang anak ng kagwang bully pa rin. Come on, Tariela. Mga bubonistang tanganista, ayusin nyo nga yung utak nyo. Masyadong may kalawang na. Nagligtas na. Pinakitaan na tayo ng kabayanihan at kabutihan nila. Pinakain yung mga crew. Bully pa rin ang tingin ho ninyo. Kung bully yun, hindi ho sana binuli na lang nila. Kung nangharas yun, hindi sana hinaras na lang nila at hinayaan na nilang mamatay yung mga Pilipino. Wala na sa maayos na pag-iisip itong si Tariela. Magpa-psychiatrist ka, sir. Kaya na-kick out ka sa PME. Ito na ho yung mahirap. Tayo mga Pilipino, iba po yung sukli natin sa mga banyaga na nagbibigay ng kabutihan sa atin. Nagbigay ng kabayanihan. So andun pa rin tayo sa mga negatibong salita. Nandun pa rin tayo sa panggigipit at pang-aapi. Wala na nga wala kang makitang ganun. Pangarap mo lang, buang ka. O tingnan mo, binira niya si Idol Robin Padilla kasi sabi ni Idol Robin Padilla, ba't kasi bimabanatan mo yung presidente nila? Natural. Binabastos mo di gagantihan ka rin ng bastos. Ito yung sagot. Mag-water cannon gamit na, mag-water cannon ka rin. Ito sagot niya. understanding of what's happening. Sinagot ko na rin yung tanong niya kahapon. He was asking like, ba't hindi kasi kayo bumili ng malakas na water cannon? Yes. Right? Tama naman. I posted it on social media, our explanation why the Philippine Coast Guard is not using our water cannon against the Chinese Coast Guard. My message to him, siguro naman pare-pareho tayo lahat, mahal natin ang bansang Pilipinas. As to his position, as to how he appreciates our fight in the West Philippine Sea, sana malinawan lang siya kung ano ang dapat talagang tindigan at ano ang dapat nating suportahan. O lol, ikaw, nagbabalat kayo na mahal mo ang Pilipinas, hindi mo mahal ang Pilipinas. Kasi kung mahal mo ang Pilipinas, hindi ka dapat bibigay ng mga statement na magkukos ng trouble. Provocation yung ginagawa mo. Tama naman si Idol Robin kung binumba ka ng tubig lang naman yan, bumumba ka rin. Huwag yung mangyak-ngyak. So, hindi daw siya gagamit, tanga mo. Binumba na kayo, ayaw nyo pa rin bumumba. Gumanti ka rin, di ba? Ganon din naman Gandihan lang na, tubig to tubig lang naman. Anong problema ho doon? Duwag ka pala. Takot ka sa tubig. So, ngayon, mangyak-ngyak ka. Kaya nabubuisit sa atin itong hinayupak na to si Tariela sa ating mga DDS dahil ubob talaga itong hinayupak na ito. Tingnan mo kung ang Pilipinas, mga senador, kagaya ni Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, grabe yung ginagawa nila sa ambasador ng China, pinapalayas. Gusto na yata ng digmaan. Pero ito, binibilatan po sila dito ng ambasador ng China. Pinipikatan sila. Sabi siguro ng ambasador ng China, putangina kayo, ayaw nyo sa amin. Wala na bang kaming ginawa ng masama? Ginawa na nga ho namin kayo ng kabutihan. Ngayon, ito, papalayasin nyo kami, binigyan ko na nga kayo ng tulay. O ayan,
bumisita po ang ambasador ng China kay Vice President, mukhang magiging Vice President talaga ito, kay Mayor Baste Duterte dyan sa Davao. Yun na lang. Kung ayaw ng mga Taga-Luzon na mga hingag ang ilong, no, sa incheck, sa amin na lang po. Sa Mindanao na lang, okay na kami. Bigyan nyo kami ng maraming tulay, release doon. O ito ha, Chinese Ambassador sa Davao, sinalubong ni Davao City Mayor Baste Duterte. Si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, nag-courtesy visit nito ngayong Lunes kanina, nasa Davao ang opisyal para sa 2 araw na pagbisita sa layong palakasin ang bilateral relation at local level cooperation. Isipin mo? Buti pa ang Davao at ang China may bilateral cooperation. Pero kayo, Pilipinas, Tariela, hindi nyo ginawa. Dapat naman talaga merong bilateral talks sa pagitan ng China at Pilipinas. Hindi yung gaganito lang, putangin ng Tariela na lang eh. Kaya buwisit itong si Tariela sa mga DDS vlogger dahil kinukontest natin siya eh. Paano? Di ka mabuwisit, yung kasinungalingan mo, nabibisto namin. O ito, buwisit si Tariela sa atin. Oh. Alam mo sir, minsan confusing ang statement ng mga DDS. Ang sabi nila, ayaw daw nila ng gera. Pero maraming DDS na nagsasabing, ba't hindi nyo bombahin ng tubig? I mean, Putang, tanga mo kasi. Paano nagiging confusing? Eh bakit pag bumumba ba ng tubig, gira yan? Haubog mo naman. Inaano mo yung sarili mo? Bakit ba may digmaan ba na tubig ang gamit? Putang, parang kang bumbero dyan. Yan ang ginagawa ng mga white ship talaga. Mga Coast Guard, tubig to tubig lang. Alam mo ba kung anong digmaan? Ayan, Navy. O, Chinese Navy at Philippine Navy, digmaan na yan. Pero yan, tubig-tubig lang, walang digmaan niyang hunghang. Ang bubo ng animal, no? Oh. for Senator Robby, no? But even for DDS vlogger. Ngayon na naman, ba't yung inaaway ang China? Malaking bansa yan, malaking tulong sa ekonomiya natin. Ngayon na naman, ang linya nila, hindi, tapusin na natin yung economic partnership natin sa China. Tanga mo! Sino nagsabi na tapusin natin ang economic partnership natin sa China? Kami? Ikaw yan? Nag-alala nga kami na papalyahin tayo. Gumawa ka ng fake news. Sige nga, sinong vlogger na yan na nagsasabi na tapusin natin yung economic partnership natin sa China? Meron? Tanga mo. Gusto nga namin magnegosyo ang China sa atin makipagkaibigan. Gumagawa ka naman ng maritis. Ilong Ranger na ito. Walang ganon. Kailangan natin protektahan yung ekonomiya natin. Ang iniisip namin yan, pag magalit ang China, mapuno sa ilong mo, pango man tong ilong ko, mas pango yung ilong mo, kaya pwede kang laitin namin, hinayupa ka, walang butas yung ilong mo. Sa'yo yan. Kami gusto namin makipagnegosyo lang sa incheck. Huwag kang gumawa, sir, ng issue, sir. Masyado ka namang tanga. Hindi nga tuloy yung... It's parang parang hindi ko magets kung ano ang paninindigan talaga ng mga DDS vloggers. Hindi mo gets dahil gumagawa ka ng maritis. Hindi ba tama na malaki ang bansa ng China? Hindi ba tama na yung ekonomiya ng China ay mas malakas sa Pilipinas? Kapag pinalya tayo, ay mamumroblema tayo. Hindi ba totoo yan? Tariela? Hindi ba totoo na ikaw ay sinungaling? Di ba totoo na gumawa ng kabutihan ang China? O ano ito? Ito, hindi na to vlogger talaga nagsasalita. Hindi na kami, baka sasabihin mong bias. Paano po ito? Panoorin natin yung video. Tariela. Ayan o. 就是他挂着绳子掉到海里，对， Paano yan? Pinoy, tsaka Chinese Coast Guard, nagyakapan. Welcome to China， Oh. 欢迎你们小哥到中国。 Ayan o, nagyakapan. CG， Oh.
Oh, All I would bayani. like to thank the Chinese Coast Guard for providing us, for being very hospitable, taking care of us here while we are on their custody. We thank them so much for their help. Thank you, Chinese Coast Guard, for helping us again. Salamat sa Chinese Coast Guard. Thank you, Chinese Coast Guard. O, tingnan mo. Vlogger yon. Yan yung mga naligtas ng China, ng mga Pilipino, nagpapasalamat. Our hero. friend. Sir, thank you so much. Oh. Good luck to you. Thank you for saving our lives. Uniform, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Oh, give me pa. Oh, nakapiran pa, oh. Ano, Tariela? Hindi ba to pagkakaibigan? Anong tawag mo dito, bully? Bully ba ang China? Balikan kami, sir. Balikan. Balikan namin kayo, sir. Pinapakain sila, inalagaan sila, na-rescue sila. Ito ba yung bully na sinasabi ni Tariela? Ang layo naman po sa word mo na panggigipit at bully yung argumentong mong iyan. May video na, kita na yung kabutihan. Tangin na, ang bubo mo. No? O ngayon, ito ibalik natin yung sinabi niya na hindi daw siya, hindi daw siya bumanat kay President Xi Jinping. Sinungaling ka? O ito, i-interview niya kanina ito sa may comparison tayo. Interview niya rin kanina sa bilyonaryo. Ito, sabi niya dyan? Why would I apologize? Because of the caricature in variation nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. Tingnan mo, ang kasinungalingan Ayaw daw niya mag-apologize. Dahil hindi naman daw si President Xi Jinping yun. Hindi daw yung caricature daw, hindi daw si President Jinping yun. Mga 7 times niya binanggit sa video yung picture na yon si President Xi Jinping. Ginawa tayong tanga ng hugag na to. Tingnan mo, panoorin natin. My first explanation is that Xi Jinping, Isa. look at him, Si Jinping Xi Jinping, Dalawa. the Si second Jinping. one is that for Xi Jinping, Tatlo. so for Xi Jinping, for Xi Apat. Jinping, for Xi 5. Jinping, 6. that's Xi Jinping. 7 times o binanggit yan, Xi Jinping yan. Ngayon, itinanggi mo na hindi si President Xi Jinping. Kasi nga, nagalit na po ang China at magbabayad kang bugo ka. Dinamay nyo pa kami. Pati mga OFW dito, madadamay ho. Ako sa akin lang, wag naman sana eh. Kaya kailangan lang po ito, tama ho. Sino bang nanawagan na mag-apologize kang Ilong Ranger ka? Kamag-anak ni Gadon. Tama po yung advice niya. Dapat kang mag-apologize at magpasalamat. Mag-apologize ka dahil sa smear campaign mo laban sa presidente ng China na posibleng magbibigay kapahamakan sa mga Pilipinong OFW na naghahanap buhay sa bansang China. What if mapuno talaga ang Chinese sa atin dahil sa katigasan ng ilong mo, kalukuhan mo, kasinungalingan mo, at sasabihin ng China, lahat ng mga OFW, yung mga Pilipino, ay pauwiin sa Pilipinas dahil hindi na po nila tatanggapin. Banned na ang mga Pilipino sa China. Patay ka. Meron ka bang hanap buhay, Tariela, na ibibigay sa kanila? Meron ka bang pwedeng ibigay na tulong sa kanila? Saan sila titira? Saan sila maghanap buhay? Kita? Mabibigyan mo ba? Wala. Dahil bagsak ang ekonomiya natin. Gumawa ka ng apoy eh. Magpasalamat ka sa Chinese Coast Guard na ginampanan nila ang trabaho mo sana. Yan ang gawin mo dyan. Pero anong ginawa mo? Anong sukle mo? Ayan, Kaliwanag, smear campaign po ito. Kahit naman sino, kahit ako. Ako nga, hindi ako Chinese eh. Pero, itong ginawa mo sa presidente ng Incheck, hindi makatarungan yan. Panggagago yan, panarantado yan. What if si Banga gagawin po yan ng
China, kay Bangag, magustuhan mo. Ito yung reaksyon ng ambassador, that's normal. Bilang isang Chinese, bilang isang opisyal ng Chinese government at ambassador to the Philippines. Normal yung reaksyon ng mga yon. Kaya kayo, dahan-dahan ka, ilong ranger ka. Kaya mo bang salbahin ang OFW? Hirap na nga tayo dito sa Pilipinas eh. Ilang milyon bang OFW sa China? Ilang milyon ba dyan sa Hong Kong? Pag yan nawala ng trabaho lahat at magalit yung mga inchik, kawawa ang Pilipino dahil kay Tariela. Na ito, pakinggan mo ito at Tariela, banat ng isang DDS. Total, sabi mo naman mga DDS eh. Naguluhan ka sa amin. Huwag mong guluhin ang isip mo. Basta ang sa amin, ayaw namin ng digmaan at gusto lang namin makipagkaibigan sa China. O ito, pakinggan natin magandang dilag oh. Magandang hapon, Pilipinas. Mananawagan lang sana ako dun sa mga senators at saka sa mga government official or malakas yung loob na makipag-away sa China at gusto nating ipaglaban ang ating karapatan. Walang problema yon. Pero maghahanda-handa ho tayo and make sure na yung mga mawawalan ng trabaho na mga galing sa Chinese territory, Taiwan, China, Shanghai, Hong Kong, na mga OFW natin ay handa rin po kayong suportahan at sustentuhan ang kanilang pamilya habang sila ay walang trabaho. Correct. So again mag-ipon-ipon na po tayo kasi baka ho tayo ay mapersona non grata ng China. At kasi grabe rin ho yung ating katapangan, walang problema doon. Pero please, mag-ready po tayo ng budget sa gobyerno na kaya nating sustentuhan ang mga mawawalan ng trabaho na kababayan nating OFW. Talagang maraming mawawalan ng trabaho. Talagang, di mo pwedeng dayain mo eh. Parang sabi ni Tariela, walang mangyayari. Puta. Yan ang nakakatakot. Pag mawala ng trabaho, ang mga OFW dahil sa kagaguhan ninyo, na wala kayo sa ayos, provocation ninyo, na masyado kayong halata, anti-China kayo, at ginagago ninyo yung China. Yan ang mahirap dyan. Isa sa daming kurakot sa ating bansa, meron bang hanap buhay pa na saan yung mga OFW yung uuwi sa atin? Wala na. Nasa Kongreso, puro mga buhaya, kakampi mo Tariela. Kagaya si Pastor Abante, sinapian bigla. Tabla, isa rin to. Pasigaw-sigaw sa Kongreso. Repent! Repent! Repent kang buang ka. Ikaw dapat yung mag-repent, Pastor Dila. Sinapian si Pastor Dila, nagwala sa Kongreso. Panoorin natin. Gives me the impression that we acknowledge God and His power and authority over us. Therefore, I submit that it is both legally and morally appropriate to talk about His Word, the Bible, even in this august chamber. Mr. Speaker, ating mga kababayan, napakaliwanag po ang deklarasyon ng ating saligang batas na siyang sandigan ng lahat ng mga batas na nililimbag ng Kongreso ng Pilipinas at patayan ng lahat ng mga legal na proseso sa ating bansa. Subalit, bakit po ganito ang kalagayan ng ating bansa, ang ating mga kababayan, at ang ating pamumuno at pamamahala? Mr. Speaker, my esteemed colleagues, I respectfully submit that we are missing the point. Some of us and our countrymen seem to, first of all, have gone astray. Indeed, the Bible is relevant because it tells us that, as I quote, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord that laid on him the iniquity of us all. Isaiah 53 verse. Ay na, nagbasa pa ng Bible verse. Ibang klase ngayon, no? Yung mga demonyo nagbabasa na ng Biblia. May krus pa. Nang inumin, Verse number 6.
Yan ang dahilan, Mr. Speaker, kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat, Mr. Speaker. Mga kaubayan, lumalabas na maraming kawani ng ating pamahalaan na naikipagsabuatan sa pribadong sektor ng lipunan at kanya-kanya na ang paraan ng pangungurakot. Kasama ka dyan. Nagbalinis tong animal na Pastor Dila eh. Para kang si Bungit din eh. Naghuhugas kamay. Kasama ka dyan, Thor. Thor Jack. Pastor, kasama ka dyan, di ba? Mangungurakot kayo. Ang laki ng alukabuls mo. Kung naman, Pastor, masyado ka naman eh. Wala nang pakialam kung matabunan ang marami nating kababayan ng gumuhong lupa o malunod sa rumaragasang tubig baha. Di ba? Ikaw din yan. Pinagsabihan mo sarili mo, Thor. Dahil sa ghost o substandard flood control projects. Wala kang ghost, Tol. Check nga natin mga substandard project mo, Tol. Hanggang ngayon, Tol, baha pa rin ng Maynila. Thor, anak ng kamote, Magkamal lang ng limpak-limpak na salapi. Ay, pag yung nagkamal, medyo humina siya, nabubulol. May bulletproof pa yan, nasasakyan. Yung sinturon yan, ang mahal. Sana all. Ay, tangin naman talaga itong mga demonyo. Mabuti po sana kung ang mabibiktima ay yung mga nangungurakot. Buti sana pag ikaw na biktima, Thor. Gawatan talaga, nag-uugas ka maya. Dahil sila lamang ang dapat, Mr. Speaker. Kasama ka dyan. Kasama ka dapat sa binaha. Anak ka ng kagwang ka. Kasama ka dyan. Secondly, have been blinded and continue to be blinded by the sparkle of money. The Bible remains significant because the state of human hearts at the time it was written mirrors our current condition, which may even be more severe given the extent and complexities of corruption we face today. The Bible warns, and I quote, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after." Di ba? Mahal na mahal mo yung pira eh. May baril ka pa nga. Ang laki ng bahay nito sa Santa Ana. Nakita ko isang compound. Sa kanya talaga lahat. Akala ko ba, ibil yung pira dyan. Ang inawing ka, Pastor Dila ka. They have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. According to 1 Timothy chapter 6 and verse number 10. And thirdly, be following what to our sight seems right without regard to our duties and responsibilities before God and before our countrymen. When the Bible warns us that, and I quote, "There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof Malapit na sa pian are dyan. the ways of death." Mga kababayan, panahon na po na magkaroon tayo ng national repentance at restitution. Ayan na. God is reaching out to us through His divine due process before delivering His judgment due to our iniquity. Therefore, let us heed God's call before it is too late. John the Baptist referred to the political leaders of his time as the generation of vipers. In the book of Matthew 23 verse number 33, so we can Tagalog, ay mga lahi ng ulupong. Ikaw And din urge yan. them to Ikaw din yan, lahi ng ulupong. Ano man talaga, Pastor Dila, demonstrate Nagmalinis. proof of the repentance. Ito na. In the book of Matthew chapter 3 Sapian na and siya verse dyan. number 8. Similarly, the Lord Jesus, in His message to the people, particularly the political leaders, consistently echoed the statement that I quote, "I tell you nay, but except ye repent, Ito ye na. shall all likewise perish." I am now calling for Ito na. those who are guilty of Sapian na. loving the people to repent. Repent! 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 That is the cry of every religious leader who is righteous.
in this country. Allow me to reference several distinguished individuals. Yung demonyo nagsalita. Repent na daw. Ikaw, Pastor, ayusin mga sarili mo, Pastor Dila. Ikaw yung mag-repent, buang ka. Yung kayamanan mo, ibigay mo sa amin. Kasi yung pira yan, evil yan, di ba? Sinabi mo eh, ikaw may bulletproof kaya, alisin nga po natin. Impacto to eh. Alam mo no, sa Pilipinas, maraming demonyo, no? Kakaiba na nga po yung mga version ng mga pagkademonyo na to kasi nagdadasal, nagbabasa ng Bible verses, nagdadala ng cross, nagdadala ng Biblia, nagsasalita sa plenaryo. Hindi ka ba kinikilabutan dyan, Pastor Dila? Yung sinasabi mo, tumigil na kayo sa pagnanakaw, tinamaan mo sarili mo dyan. Repent kapag nalalaman, anak ka ng kwanggol, oh. Talo na, ha? Nanalo pa. Ikaw, mag-repent ka. Magkano binigay mo kay George Garcia? Bakit ka nanalo? Itinalo ka na, nanalo ka pa. Grabing mikos-mikos. Ito yung talagang talong-talong na hindi niya matanggap na talo siya. Magulat ka nga, biglang nanalo eh. Grabe no. Ano kayang magic ang ginawa niya? Aminin mo nga, Pastor Dila, para maniwala kami sa pabasa-basa mo ng Bible verse. Kutang ina no. Demonyo, nagdadasal. Nagbabasa ng Bible verses. Nakapandaya din tong hinayupak na to. Ay, hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinagsasabi niya? Ako talagang awkward eh. Bastos man yan, di ba? Ilang mga DDS vlogger yung binabastos niya sa Tricom nila. Ang dami na. Si Tatay Digong, paano niya bastusin? Si Inday Sara, paano niya bastusin? Pero hito, ang bastos na pastor nagbabasa ng Biblia. Bible verses, sumisigaw ng repent. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbabago.
ilog mo, may pag-asa.